Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Illegal Pogo, karamihan nag-ooperate sa Metro Manila. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo no-show sa pagdinig ng Senado na may kaugnayan sa Pogo. Low pressure area, binabantayan ng pag-asa sa Mindanao. Sa MBC TV correspondents, fetus natagpuan sa gilid ng kanal sa Davao City. Sa MBC TV Sports, Bella Belen patuloy na maglalaro sa NU para madepensahan ang UAAP title. Sa Showbiz Spotted, reyna ng Aliwan 2024 candidates, ilang kalahok ng street dance competition nagpakitang gilas sa Aliwan Fiesta Mall Show. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, ipinahayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na karamihan sa mga illegal pogo hubs ay nag-ooperate sa Metro Manila. Hinala pa ng komisyon posibleng kasing laki rin ng mga ito ang pogo hub na sinalakay kamakailan sa Pampanga at sa Tarlac. Naritong report ni Kyle Bulyas. Halos lahat ng illegal na pogo sa bansa ay kasalukuyan pa ring nag-ooperate at karamihan dito ay nasa Metro Manila lamang. Ito ang inihayag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilberto Cruz sa DZRH kaugnay ng nagpapatuloy na investigasyon sa ni-raid na pogo hub sa Tarlac at Pampanga. Ayon kay Cruz, umaabot sa higit 400 pogo hub ang itinuturing ng illegal. Marami pa po may mga reports po kami dumadating on a daily basis po. Marami po, halos lahat naman po operational naman at karamihan nga ho rito nasa Metro Manila at yung Jerry. Bukod dito, sinabi ni Cruz na posible ring kasing laki ng mga pogo hub na ito ang ni-raid sa Porac, Pampanga at Bamban Tarlac. Kaugnay nito, iginiit ng kalihim ang utos ni Interior and Local Government Secretary Benher Abalos sa mga LGU na bantayang maigi ang operasyon ng pogo sa kanilang lugar. Samantala, hindi pa rin nabubuksan ng PAOK ang 53 volt na nadiskubre sa Porac Pogo Hub. Ayon kay Cruz, kailangan muna ng court order para mabuksan ito. Gusto rin anya ng PAOK na maging transparent sa publiko kaya bubuksan nila ito sa harap ng media at ng mga lokal na opisyal. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Sick and stressed daw siya. Ito ang idinahilan ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo matapos itong hindi sumipot sa ika-4 na pagdinig ng Senado kaninang umaga. Maliban sa pogo, pagkakataon na rin daw sana ito para harapin ng alkalde ang umano'y ebidensya ni Senator Sherwin Gatchalian tungkol sa tunay nitong pagkatao. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Hindi nakadalo sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children si suspended Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac. Sa mensaheng ipinadala sa Senate media ng kanyang abogado na si Attorney Stephen David, masama ang pakiramdam, may sakit at stressed si Mayor Guo. Ito na sana ang ika-4 na hearing ng komite na dadalo si Mayor Guo tungkol sa usapin ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Pagkakataon din sana ito para matanong ang alkalde sa dokumentong inilabas ni Senador Sherwin Gatchalian na ang tunay na pangalan ni Mayor Alice Guo ay si Guo Huaping na isang Chinese national. Bago ang public hearing ngayong umaga ay nagsagawa muna ng executive session ang komite. Humarap ang mga opisyal at tawa ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC kina Senador Risa Hontiveros, Senador Gatchalian at Senador Nancy Binay.
naunang hininga ng paliwanag ni Gatchalian at Hontiveros ang AMLAC kung paano na ipasok sa bansa ang tinatayang 6 na bilyong piso na pinagpatayo ng Pogo Hub sa Bambantarlac na hindi na malayan ng mga otoridad. Ang humarap sa kauna-unahang pagkakataon ay ang alkalde ng Porac, Pampanga na si Mayor Jaime Jing Capil. Pinagpapaliwanag din ito kung paano nakalusot ang operasyon ng Pogo Hub sa kanyang bayan. Nauna nang iniheg ni Gatchalian na kung sinuspindi si Mayor Go ng Ombudsman ay dapat i-recommenda din ng Department of Interior and Local Government o DILG ang suspension ni Mayor Capil. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, sama-sama tayo Pilipino. Samantala, mainit-init pang balita, suspended Bambantarlac Mayor Alice Go ipinasabina na sa Senado. Alamin natin ang mga detalye courtesy of Raymond Dadpaas. Raymond. Kaya hindi tinanggap ng Senate Committee on Women and Children ni Senator Risa Hontiveros ang paliwanag ni suspended Mayor Alice Go sa hindi nito pagdalo sa hearing kaya siya ipinasusumpilan na ng komite. Ayon kay Senador Hontiveros, walang batayan ang mga paliwanag ni Mayor Go dahil kahit suspendin na ito at may kaso na sa korte ay hindi ito maka-apekto sa hearing na isinasagawa ng Senado. Maliban kay Go ay kasama din sa ipinasumpi ng iba pang individual na sangkot sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Bambantarlac. Una nito ay nagpadala ng liham si Go sa komite at sinabing hindi siya makadadalo dahil siya ay stressed at may high level of anxiety. Sa pagsisimula ng hearing ay nilahad ni Hontiveros na may nakuha silang record mula sa National Bureau of Investigation na may Alice Liao Guo sa kanilang record. Pareho ang birthday ni Mayor Alice Guo ng Bambantarlac, ngunit ang nakapagtataka ay magkaiba ang mukha na nasa mukha ni Mayor Guo at ang mukha ng Alice Liao na nasa record ng National Bureau of Investigation. Ang kailangan gawin sa ngayon ay pagkumparahin ang fingerprint ng mga ito kung dalawang tao ito o kaya ay iisa lamang. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Sa iba pang balita, taliwas sa una nitong pahayag, handa raw humarap si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagdinig ng Kamara sa isyu ng drug war kung dadalo rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang report ni Aliyah Ikatlo. Bagamat nagsabi na si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi ito dadalo sa investigasyon ng Kamara tungkol sa war on drugs ng Duterte administration, ibang usapan naman raw kung magpapasya si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo rito. Bukod kay de la Rosa, inimbitahan rin ng mga kongresista si dating Pangulong Duterte upang sagutin ang mga hinaing ng mga biktima ng extrajudicial killings. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni de la Rosa na muli siyang hihingi ng guidance mula kay Senate President Cheese Escudero kung pwede niyang samahan si dating Pangulong Duterte kung dadalo ito. Pero ayon sa senador, kung pupunta si Pangulong Duterte, ay posible niyang mabreak ang interparliamentary courtesy. Ang problema ko lang ngayon, just in case, mag-decide si President Duterte, dati Pangulong Duterte na attend sa hearing, ibang usapan na naman yan. Maghingi naman ako ng another guidance kay Senate President kung pwede ko samahan si Pangulong Duterte dahil pangit naman kung siya lang nandoon tapos ako wala. Diba? So, ang problema ko nga kung kapag pupunta si Pangulong Duterte, baka mag-break ko yung interparliamentary courtesy. Una na ring sinabi ni De La Rosa sa DZRH na walang problema kung dadalo siya sa pagdinig ng Kamara. Pero alinsunod na rin sa sinabi umano ni Escudero, hindi nito papayagan ng sinumang senador na dumalo sa investigasyon ng mababang kapulungan. Para sa MBC TV Network News, ito si Aliyah Ikatlo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Samantala, binabantayan naman ngayon ng Pag-asa ang namuong low pressure area sa bahagi ng Mindanao. Huli itong namataan sa layong 365 kilometro east-southeast ng General Santos City. Ayon sa Pag-asa, mabagal ang kilos ng LPA pakanluran at posibleng malusaw sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Posible naman itong magdala ng malalakas na pagulan sa Caraga, Davao Region, Sorsogon at Northern Mindanao. Pilipinas, nagpapatuloy pa rin ang bugso ng easterlies sa silangang bahagi ng bansa, kaya naman asahan ang makulimlim na panahon na may mataas na tsansa ng ulan sa Eastern Visayas, Quezon Province, Bicol Region at Aurora. At tulad ng inilabas ng weekly forecast ng Pag-asa nitong Lunes, umiiral na rin ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ o ang pagsasalubong ng hangin mula sa magkaibang hemispheres ng mundo sa bahagi naman ng Mindanao, kung saan magiging mataas ang tsansa ng ulan sa Caraga at Davao Region. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, ramdam pa rin ang init sa tanghali pero bahagya namang lalamig sa hapon dahil sa mga pagulang dulot ng localized thunderstorms. Dahil dito, maglalaro lamang ang temperatura sa malaking bahagi ng bansa mula 25 to 33 degrees Celsius. Batay naman sa pinakahuling monitoring ng Pag-asa, tinatayang magpapatuloy pa rin ang mga pagulang dulot ng easterlies at ITCZ sa eastern section ng bansa hanggang sa mga susunod na araw. Huwag pa rin kalimutang magbaon ng payong bilang proteksyon sa biglaang buhos ng ulan dulot naman ng localized thunderstorms sa hapon at sa gabi. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng volleyball, patuloy na maglalaro sa National University ang star player nito na si Bella Belen para madepensahan ang titulo ng defending champions Lady Bulldogs. Ang sports update na yan ihahatid sa atin ni Millie Borja. Inanunsyo na ng National University star na si Bella Belen ang patuloy nitong paglalaro para sa NU Lady Bulldogs upang madepensahan ang kanilang titulo sa UAAP Volleyball. Sa isang Instagram post, opisyal na ipinahayag ni Belen ang desisyon nitong muling maglaro sa NU para sa Season 87. Matatanda ang naging malaking katanungan sa lahat kung ano ang sunod na plano ng NU star matapos hindi mapabilang sa Premier Volleyball League Rookie Draft, kung saan kabilang ang kanyang mga kapwa UAAP standout na sina Thea Gagate, Julia Coronel at Roma Duromal sa listahan ng mga aspirants sa Pro League. Ang 21-year-old player ay nakasungkit na ng 2 UAAP championship at hinirang bilang rookie MVP noong UAAP Season 84. Maliban sa paglalaro para sa Lady Bulldogs, kabilang din si Belen sa lineup ng National Volleyball Team na Alas Pilipinas Women na sasabak sa 2024 FIVB Challenger Cup. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Tsansa ng Embo Barangays na makaboto ng congressman nakasalalay sa Kamara ayon sa COMELEC. Plano naman ng mga Duterte para sa 2025 at 2028 elections, pagpapalawig lang sa political dynasty ayon sa isang kongresista. Sa MBC TV Sports 2025 Futsal World Cup, posibleng ganapin sa Cebu City ayon sa FIFA. At sa Showbiz Spotted, reyna ng Aliwan 2024 candidates, ilang kalahok ng street dance competition, nagpakitang gilas sa Aliwan Fiesta Mall Show. Yan at ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nasa kamay ng Kamara ang tsansa ng Embo Barangays na makaboto ng congressman sa darating na halalan. Ayon sa Commission on Elections sa COMELEC, magiging posible lamang ito kung agad makapagpasa ng kaukulang batas para formal nang kilalanin ang pagkakalipat ng Embo Barangays sa lungsod ng Taguig. Ang mga detalye alamin sa report ni Nicole Lopez. May pag-asa pang makaboto ng kanilang congressman ang mga residente ng 10 Embo Barangay mula sa Makati City na nalipat sa Taguig City. Sa 2x2, ipinaliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia
na ito'y kung magpapasa ng batas ang Kongreso bago ang 2025 midterm elections na nagsasabing bahagi ng tagig ang 10 Embo barangay. Hindi po namin alam hanggang sa kasalukuyan saan distrito sila pwedeng isama. Tandaan po natin kapag ginagawa ang isang distrito, ito po sa pamamagitan ng isang batas. Nakadefine po mismo doon kung ano at ano yung mga barangays na isasama. So kapag po nilagay namin yung 5 barangay sa limbawa sa isang distrito at yung 5 ay sa kabilang distrito, para pong binabago namin yung batas. Talaga pong yan ay parang panawagan na rin natin na sana ay magkaroon ng batas kung talagang saan ba nakabilang yung 10 barangays na yan o magkikreate ba ng panibagong distrito barangays na yan. Una rito, sinabi ni Garcia na makaboboto naman ng mga kandidato sa national positions ang mga taga-Embo barangays at local positions gaya ng mayor, vice mayor, sangguniang panlungsod pero hindi sa congressman. Sabi pa ng COMELEC chairman, ipinatutupad lamang nila ang kasalukuyang batas pero inihayag nitong may panahon naman upang magkaroon ng pagbabago sa batas ukol sa mga Embo barangay. Samantala, umani naman ng reaksyon ang pahayag na ito ng COMELEC sa ilang mga taga-Embo barangays. Para kay Aling Zenaida, tila naiwan daw sila sa ere dahil hindi sila makaboboto ng congressman. Habang sabi naman ni Mang Christopher, dapat magkaroon ng sariling distrito ang mga Embo barangay. Dapat nga sa ang gawin ng pamahalaan ng Taguig, yung mga Embo, gawin kaming District 3 para magkaroon naman kami ng sarili namin congressman. Ay, sa palagay ko, ang legislative ba ang Congress? O no? Sino mag-represent ang mga Embo just in case na wala kaming congressman? Eh, sino ang hahawak sa amin? Hindi naiwan kami sa ere pag gano'n. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Inalmahan naman ng isang mambabatas ang umunoy plano ng pamilya Duterte na palawigin ang kanilang political dynasty para sa 2025 midterm at 2028 national elections. Ito'y matapos isa publiko ni Vice President Sara Duterte ang plano ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at 2 kapatid nito na sabay-sabay kakandidato sa pagkasenador sa susunod na taon. Ang mga detalye tutukan sa report ni Milky Rigunan. Kinundina ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang maagang pagpaplano ng mga Duterte para mapalawig ang kanilang kapangyarihan at posisyon sa national politics. Ito ay matapos kumpirmahin ni Vice President Sara Duterte ang plano ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid na sina Davao City Mayor Baste Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na sabay-sabay na kumandidato bilang senador sa susunod na taon. Bukod pa dito, kinumpirma din ni VP Sara na kakandidato sa 2028 presidential election ang kapatid na si Baste. Pagdating kay VP Sara, babalik umano siya sa Davao para kumandidatong mayor base na rin sa payo ng kanyang ina. Ayon kay Castro, ginagawang negosyo ang pagtakbo sa posisyon sa gobyerno, hindi lamang para umano mangurakot kundi para pagtakpan din ang mga kasalanan nila sa mamamayan. Sabi pa ni Castro, ang maagang lineup ng mga Duterte para kumandidato sa susunod na taon ay patunay na all-out na ang bakbakan sa pagitan ng paksyon ng mga Marcos at Duterte. Dagdag pa ni Castro matapos magbitiw bilang Education Secretary kung saan wala umanong napala ang education sector ng bansa. Nakadidismaya na ngayon pa lang, politika na ang pinagkakaabalahan ni VP Sara. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipinas. Sa iba pang balita, paigtingin ng Philippine National Police ang checkpoints at police operations habang papalapit ang 2025 elections. Ayon pa kay PNP Chief Police General Romel Marbil, balak ng kanilang hanay na tutukan ang mga kilalang election hotspots upang tiyakin ang mapayapang halalan sa susunod na taon. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Puspuso na ang gagawing checkpoints at iba pang operasyon ng Philippine National Police para malansag ang mga iligal na armas
private armed groups at mga sindikato ng ilegal na droga. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ito'y bilang paghahanda para sa nalalapit na halalan ng susunod na taon. Naglatag na umano ng plano ang pambansang pulisya para matarget ang mga nabanggit na aktibidad na posibleng makapanggulo sa demokratikong proseso. Inatasan ni Marbil ang PNP na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para masuyod at dalasan ang operasyon sa mga hotspot area. Magkakasa rin ng community awareness program ang mga pulis para mahikayat ang publiko na i-report ang mga kahina-hinalang aktibidad. Kaugnay nito, sinabi ng PNP Public Information Office na magpapakalat ng mga dagdag na pulis ang otoridad sa mga election areas of concern. Una nang nagbaba ng direktiba ang Chief PNP sa mga pulis na ilabas mula sa mga opisina ang 85% ng mga tauhan nito nang maramdaman sa mga barangay. Samantala, sa Memorandum Circular No. 45-2024 na inilabas ng PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o PNP SOSIA, pinaalalahanan nito ang mga SECU o security guard na ipatupad ang kaukulang security measures laban sa planong panggugulo ng mga lokal na terorista. Pero sa panayam sa Campo Crame, nilinaw ni PNP SOSIA spokesperson Police Lieutenant Colonel Yudisan Gulciano na walang pinaghahandaang banta ang hanay. Ini-strengthen natin ang linkages natin with security professionals, mga private security professionals and the PNP kasi again nagtutulungan at dapat magtutulungan ang mga security professionals natin at the PNP when it comes to law enforcement. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Ginawaran naman ni Pangulong Bongbong Marcos ng Walang Gutom Awards ang nasa 10 lokal na pamahalaan na aktibong nagsusulong ng mga programa para tugunan ang problema ng gutom sa bansa. Hinikayat din ito ang lahat ng LGUs na pamarisan ang magandang halimbawa ng mga awardee. Ang buong listahan ng mga pinarangalan tinutukan sa report ni Lef Narciso. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilala sa mga lokal na pamahalaan na may natatanging mga programa para labanan ang kagutuman. Sa seremonya sa Malacanang, ginawaran ng Walang Gutom Awards ang 10 local government units. Sa barangay level, ang mga barangay ng Commonwealth sa Quezon City at Nagasikan sa Santiago City. Wagi naman sa municipal level, ang Asuncion, Davao del Norte, Palumpon Leyte at Bacnotan, La Union, habang ang Kidapawan City sa Cotabato, Bago City sa Negros, Cadiz City sa Negros Occidental at ang Mati City, Davao Oriental ang tinanghal na winner sa city level. Nanalo sa provincial level ang probinsya ng Biliran. Pinili ang 10 LGUs batay sa komprehensibong set ng mga criteria na kinabibilangan ng impact sa kanilang programa at proyekto sa food security at nutrition, engagement sa komunidad, innovation, resilience, sustainability at efficiency sa paghahatid ng serbisyo. Tumanggap ang bawat winner ng tig 2 milyong pisong funding allocation mula sa Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development. Sa kanyang talumpati, hinikayat ni Pangulong Marcos ang lahat ng LGUs na tingnan ang mga programa ng Walang Gutom Awardees para maipatupad rin ang mga ito sa kani-kanilang lugar. And I pray that this year's awards will also spur and inspire other LGUs to replicate your successes across the country. So now I invite all our LGUs to look at these outstanding programs of our nominees, see how and why their programs work, and examine whether you can adopt or improve these further to apply them in your communities. The national government will also be taking notes to see what more can be done at the national level. Ang Walang Gutom Awards ay kolaborasyon ng DSWD at ng Galing Pook Foundation bilang bahagi ng layunin ng Administrasyong Marcos na matuldukan ang involuntary hunger sa taong 2027. Para sa MBC TV Network News, ito si Lef Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Lupa sa Tondo ilalaan para sa housing project ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa MBC TV correspondents, fetus natagpuan sa gilid ng kanal sa Davao City. Sa balitang EO, siyensya sa likod ng Love Glow, alamin. Sa MBC TV Sports 2025 Futsal World Cup posibleng ganapin sa Cebu City ayon sa FIFA.
At sa Showbiz Spotted, reyna ng Aliwan 2024 candidates at ilang kalahok ng street dance competition nagpakitang gilas sa Aliwan Fiesta Mall Show. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nakatakda namang ilaan ang isang bahagi ng lupa sa Tondo para sa panibagong housing project ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD na bahagi umano ng Township Development Projects ng Kagawaran. Ang buong detalye ihahatid ni Rose Babiera. Naglabas ang Malacanang ng proklamasyon na ilaan ang bahagi ng isang lupain sa Tondo, Manila para sa development project ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD. Nilagdaan ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin sang-ayon sa inisyu ni Pangulong Bongbong Marcos. Batay naman sa rekomendasyon ng kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Sa ilalim ng Proclamation No. 610, binibigay ang pag-aari ng lupain na may kabuuang sukat na 21,872 square meters sa DHSUD at pinahihintulutan ang DENR na mag-issue ng special patent sa Kagawaran para maisakatuparan ang ilang township development projects nito sa sakop na lupain. Kasabay nito ay ang paglikha ng Project Interagency Committee o PIAC na papangunahan ng DHSUD, kaagapay ang DENR at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Inatasa naman ng PIAC na simulan ng balangkasin ang implementing rules and regulations ng proklamasyon at tukuyin ang mga benepisyaryo ng housing component ng township development. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Pasintabi po sa mga kumakain ng tanghalian, natagpuan ng isang fetus sa gilid ng isang kanal sa Davao City. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Pinagkaguluhan ng mga residente ang natagpuan na fetus na wala ng buhay sa gilid ng isang kanal sa Pisces Trucking Compound, Purple Dolores, Cabayagan 1, Barangay Sasa, Davao City, pasado alas 5:30 ng umaga, Hunyo 25, 2024. Ang nasabing fetus, tinatay na sa 7 hanggang 8 buwan ang edad na pinasok isang plastic na cellophane. Patuloy ng investigasyon ng kapulisan upang makilala at makasuhan ang ina ng bata na tinapon sa gilid ng kanal. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Sama-sama tayo, Pilipino. Arestado ang isang lalaki na nagpaputok ng baril at nang puntahan ito ng mga responding autoridad na aktuhan naman nagre-repack ng droga ang 3 individual na nasa loob ng bahay nito sa Barangay Tugatog, Orani, Bataan. Sa ulat mula kay Orani Chief Police Captain Harold Ginitiano, isang sumbong ang nakarating sa kanilang tanggapan na umano'y may away mag-asawa at may nagpaputok ng baril sa nabanggit na lugar. Agad tumugon sa sumbong ang mga tauhan ni Police Captain Harold Ginitiano at nahuli ang nagpaputok ng baril na hawak pa nito ang gamit na improvised shotgun sumpak. Nang ito'y aresto'y nahuli din ang 3 individual na umano'y nagre-repack ng shabu sa bahay nito. Nakumpiska sa 4 na naaresto ang isang sumpak at 2 gramo ng shabu na nagkakahalaga ito sa 13,600 piso at samut-saring mga drug paraphernalia. Dinala ang mga nadakip sa Orani PNP at ikinulong sa detention facility para sa paghanda ng karapatang kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Danny Kumilang. Sama-sama tayo, Pilipino! Arestado sa lalawigan ng Northern Samar sa bayan ng San Jose ang isang tulak ng iligal na droga sa ikinasang drug bypass operation ng PNP. Nakilala ang akusado sa kanyang alias si Baguio, residente ng naturang bayan. Ilang araw na itong minanmanan ng otoridad bago ikasang nasabing operasyon na pinangunahan mismo ng San Jose NPS ng kanilang Chief of Police, Judito Galit. Nakuha sa posisyon ang 5 sachet ng pinaghihinalang shabu at drug bypass money. Nagreklamo naman ang suspect sa proseso ng paghuli sa kanya na ayon sa kanya ay nilagay lang daw ang nasabing shabu sa kanyang bulsa at hinuli agad siya ng otoridad. Ngunit nanindigan ng otoridad sa involvement ng suspect sa illegal na droga. Mahigpit naman ang pagbabantay ng mga pulis laban sa illegal na droga sa kanilang area lalo pat na lalapit ang pesta ng nasabing bayan. Nakakulong na suspect at umaharap sa karampatang kaso sa illegal drugs. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan.
Sama-sama Tayo, Pilipino. Sabi nila, madaling makita kung ang isang taong nasa isang relasyon ay totoong masaya. Tumingin ka lang daw sa kanyang balat. Ika nga nila, ito raw yung tinatawag nilang love glow pag tinamaan ka ni Cupido. Ang siyensya sa likod nito, alamin sa expert opinion report ni Rovic Manuel. Siyensya sa likod ng love glow. Alamin. Isa ka ba sa mga taong may daily skincare routine para ma-achieve ang inaasam-asam na glass skin tulad ng mga napapanood natin sa mga K-dramas? Alam mo ba na ang glowing skin na hinahanap mo ay hindi palaging kailangan pagkagastusan ng iba't ibang serum, cream at kung ano-ano pang pamahid? Kasi kung minsan, ang secret ingredient pala rito, walang iba, kundi pag-ibig. Ayon sa dermatologist na si Dr. Jennifer Linder, may positibong physiological changes na nangyayari sa ating mga katawan kapag tayo ay in love. Una na rito ay ang feel-good hormone na dopamine na nagtitrigger ng blood flow na nagre-resulta sa natural skin glow at repairs ng ating cells. Pangalawa, kapag tayo ay in love, papasok rin sa eksena ang oxytocin. Isang hormone na nakapagpababa ng stress at lumalabas sa tuwing may intimate moments kayo ni crush. Ibig sabihin kapag nandyan ang supportive presence ng ating crush o di kaya naman ang ating partner, napapanatiling mababa ang stress hormone na cortisol na karaniwang iniuugnay sa sebum production at mabagal na paghilom ng mga sugat. Sa pangmatagalan, ang consistency sa isang masayang relasyon ay nagdudulot ng natural glow at pagbagal ng aging process at skin damage. Kaya ano pang hinihintay mo? Magpapansin na kay crush dahil hindi ka lang sasaya, kikinis ka pa! Sa mundo ng futsal, magandang balita para sa Philippine sports dahil gaganapin na sa bansa ang kauna-unahang 2025 Futsal World Cup. At ayon sa Federation of International Football Association, posibleng ganapin sa Cebu City ang nasabing sports event na lalahukan ng 16 na bansa. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni Millie Borja. Posibleng ganapin sa Cebu City ang kauna-unahang Futsal Women's World Cup na gaganapin sa 2025. Ayon sa Philippine Football Federation President na si John Anthony Gutierrez, nakuha ng Pilipinas sa pagiging host ng nasabing international event matapos talunin sa bidding ang 6 na iba pang bansa kabilang na ang Lithuania, Spain at Italy. Binisita naman ng opisyal ang Cebu City noon pang Lunes dahil naghahanap ang Federation International de Football Association ng football field sa nasabing munisipalidad kung saan 16 na bansa ang maglalaban-laban. Dahil dito, automatic kong maglalaro para sa World Cup ang futsal team ng Pilipinas. Ayon kay Gutierrez, napili raw ng FIFA ang Cebu dahil sa healthy football community rito. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Matapos formal na ipakilala ang 20 kandidata ng Reyna ng Aliwan 2024, nagpasiklaban naman ang mga nagagandahang dilag dito sa isang mall sa Taguig City kasama ang ilang kalahok ng street dance competition. Narito ang aking report. Bago ang kabang-abang na Reyna ng Aliwan pageant sa Biyernes, may patikim na sa kanilang pangmalakasang introduction at pagrampa ang mga kandidata. Taguntong Fishing Festival! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pitsinyo! Tinagyan Festival! Halamanan Festival, Giginto, Bulacan! Siyempre, hindi rin nagpakabog ang mga ito sa kanilang outfits. Mayroong puno ng flower embellishments, shiny sheer fabric, all-black ensemble at stylish ribbon dress. Nakasama rin ng 20 Reyna ng Aliwan candidates ang ilang kalahok ng street dance competition para sa taong ito, gaya ng Megoyaya Festival ng UP Maguindanao del Norte. Nagpasiklab din ang Antipolo Maytime Festival. At Tultugan Festival ng Iloilo Province.
Sa ngayon, puspusa na ang kanilang paghanda para sa kompetisyong gaganapin sa Sabado. Almost tapos na po lahat yung mga namin ma'am, yung mga props at saka mga decoration namin sa instruments namin po para sa contest ngayon 29 po. Oh, grabe yung paghahanda kasi first time ng tultugan. Tapos ilang araw na lang yung natira. Kaya kailangan grabe talaga. All out yung rehearsal, lahat-lahat. Samantala, matapos naman humarap sa piling media ang mga kandidata ng Reyna ng Aliwan 2024 noong Lunes, ang mga ito agad ding nag-guest sa ilang programa ng DZRH Radio. Para naman sa mga nais bumoto para sa kanilang mga pambato, bisitahin lamang ang www.aliwanfiesta.com/vote para sa Netizens Choice Awards ng Reyna ng Aliwan 2024. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At ito na nga, Miss Kay. Wala nang countdown dahil bukas na. Isang tulog na lang, aliwan na. Matutungayan na natin ang makulay at mayamang kultura ng mga Pilipino mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya naman, wag nang magpahuli at sulitin ng 3 araw na parang buong bansa po ay malilibot na natin, di ba? So, exciting yan. Malapit na. Simula na bukas, as in, oras na lang ang bibilangin. Ngayon din, ano po ba yung mga makikita natin? Oo nga pala, meron tayong Shoppers Bazaar. Ayan, Aliwan Shoppers Bazaar. Kung mahilig ka sa mga regional na mga pagkain. Meron bang empanadang Ilocos ka? Oo naman, I'm sure, di ba? At syempre, ako, ang hinahanap ko dyan lagi yung iba't ibang kape. Ayan, na galing sa Mindanao, sa Maraco, sa Batangas, di ba? Meron din kung hindi pagkain, meron ding mga furnitures eh. Oo, furniture talaga. Merong upuan, isang taon may nakita ko yung kahoy na upuan, pero napakaganda. Yes. Sobrang antique. Yung iba galing Abra pa yata, as far as Abra. At kung fashionista naman po, baka gusto nyo pong i-check rin na may mga bags, may mga shoes. Meron ding sombrero. Sombrero, mga shirts, ayan. At syempre, kung ano-ano pa pong mga magaganda pong mga souvenir items galing po sa iba't ibang rehiyon po, representing the different festivals. So, sama-sama tayong makiisa, makisaya dahil pistay narito na ang Aliwan Fiesta. Kita-kits po tayo! At yan na po ang mga balita ang aming nakalap ngayong araw ng Miyerkules. Muli, ito po si Yuval Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, unang araw po ng Aliwan Fiesta. Yes. Para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.